Napaiyak daw sa tuwa si Edgar Matubato sa pagbaliktad ni SPO3 Las Cañas para patutuhanan ng Dimanoy Davao Death Squad. Malapit daw si Las Cañas kay Pangulong Duterte at mas marami raw itong nalalaman sa mga ipinapatay di mano ng Pangulo nung mayor pa siya. Umaasa rin si Matubato na may iba pang lalantad para magsalita tungkol sa DDS. May report si Rafi Tima. Tuwang-tuwa ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang masaya din ako, umiyak din ako. Yan ang pakiramdam ni Edgar Matubato matapos mapanood sa telebisyon ang paglantad ni SPO3 Arturo Las Cañas. Hindi raw niya inasahan ang maituturing na isa sa pinakamalapit kay dating mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang lalabas para isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa tinaguriang Davao Death Squad. Para sila magkapatid ni Duterte, lahat ng anong utos ni Duterte, siya talaga ang gumagawa o parang pangalawa siya. Si Las Cañas daw ang umaresto sa kanya noong 2014 kaya masama ang loob nito sa dating kasamahan at kaibigan. Pero nawala raw ito lahat sa paglantad nito kahapon. Kaya naman kung dati pinagdududahan ng ilan ang kanya naging testimonya sa Senado, ngayon baka naman daw pwede na siyang paniwalaan. Di hamak naman daw kasing mas kilala nila ni Las Cañas si Duterte kaysa sa mga senador na nagtatanggol sa kanya ngayon. Ayun lang sila na kasama kang Duterte. Pero kami, almost 25 years, alam namin yan kung ano ang ugali ni Duterte. Mas marami umanong nalalaman kaysa sa kanya si Las Cañas sa mga ipinapatay umano ni Duterte noong siya ay mayor pa ng Davao. Sa public testimony ni Las Cañas kahapon, isa sa 6 na insidente na binanggit ng retiradong pulis ang pambobomba sa mga moske. Bagay na una nang isiniwalat ni Matubato. Paglilinaw ng self-confessed killer, walang namatay sa ginawa nilang pambobomba noon sa 3 moske. Pero marami raw silang dinukot na suspect sa pambobomba sa Davao Cathedral at tahimik na ipinapatay sa utos pa rin ni Duterte. Pinagdudukot lang namin, sir, hindi binabaril namin para tahimik, hindi nalalaman. Sa paglantad ni Las Cañas, tiyak umanong may mga susunod pang lalabas para magsalita tungkol sa kanilang nalalaman sa Davao Death Squad. Ayon sa abogado ni Las Cañas, handa raw ang kanilang kliyente sa lahat ng posibleng mangyari. Nabanggit rin naman namin sa kanya kung anong pwedeng mangyari dito, anong pwedeng mangyari sa kanya, no? Hindi lamang yung kanyang safety, pero yun pwede siyang kasuhan, no? Including murder, no? Including perjury. Rafi Tima, GMA News.